Sa Lord, Lord to God, pray ng ating Panginoon. Sa pagkakataon po ito, tayo po ay aawit sa ating Panginoon. Lord to God. Awitin po natin ang masayang maglingkod sa Lord. Happy po kayo, Lord to God. Ako binubulay kung ang iyong mga salita, habang ninaasok ko mga gawang kahanga. Ganda ng araw sa umaga at sa gabi may mga tala. Lahat ng to'y iyong inuwa, lahat ng to'y iyong nilikapalugan. Hindi ko nigigil tulad ko rin, hindi pagpipigil, ito ay dahil nalaman ko. Masaya ang lingkod sa iyo, Panginoon. Masaya ang lingkod sa iyo, Panginoon. Di ko mag-isip, di ko mabilang ang iyong pag-ibig. Oh, Jesus. Itong nag-aawitan ng pasasalamat, tulad ng ligaya na itinanim mo sa puso ko. Araw-araw ay lumalago, tinibigin ang biyaya mo. Biyaya mo pinagkukulang, umaapaw sa kasaganan, panginoon. Hindi tumigil, tulad ko rin, hindi pagpipigil, ito ay dahil nalaman ko. Masaya ang lingkod sa iyo, Panginoon. Masaya ang lingkod sa iyo, Panginoon. Di ko mabisip, di ko mabilang ang iyong pag-ibig. Masaya ang lingkod sa iyo, Panginoon. Masaya ang lingkod sa iyo, Panginoon. Di ko mabisip, di ko mabilang ang iyong pag-ibig. Oh, Jesus. Lord God, pray ng ating Panginoon, tunay nga masayang maglingkod sa Panginoon at itinaranasan mula nang tayo sumampalataya hanggang ngayon, atin pong napatunayan masayang maglingkod. Amen. Lord to God, sa pagkakataon po ito, dadako po tayo sa panalangin. Pangunahan po tayo ng mahal na Pastor Edwin sa panalangin. Awitin po natin na magpuliin ka sa awit. Glory to God. Hallelujah. Sa buhay ko'y laging mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay mapupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Di pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Walang hanggang katapangan sa buhay ko'y lagi mong laan.
sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Glory to God. Paunahan tayo sa panalangin ng Pastor Ed. Praise the Lord. Glory to God. O, purihin ka, Ama naming Diyos, na dakila, banal, banal at makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po, Ama naming Diyos, gaya ng aming inawit. Amen. Walang hanggan ang iyong katapatan na lagi mong nilalaan sa amin. Amen. Mula pa noon hanggang ngayon. Tunay. Kaya naman po, Ama naming Diyos, marapat lamang na ikaw ay aming purihin, Amen. luwalhatiin at dakilain. Amen. Marapat lamang na ikaw ay aming paglingkuran. Glory to God. Amang Diyos, maraming salamat po sapagkat sa buong maghapong ito, patuloy mo kaming inaakay upang Salamat po, ganapin Panginoon. ang iyong banal na kalooban. Amen. Kaya naman Praise po, Lord. sa gabi pong ito, Amang Diyos, salamat po sa biyaya at Salamat pagtatagumpay po, na pinagkaloob mo sa amin. Amen. Na muli kami makakapakinig ng iyong mga banal na salita. Salamat po, Amen. Patuloy mo kaming ihanda sa pagtanggap ng iyong mga banal na Amen. salita. Praise Ikaw the din Lord. po ang magbigay ng iyong mga banal na salita sa Amen. iyong lingkod na itatayo sa aming kalagitnaan. Salamat Na laging po. magpapalakas, Salamat magpapatibay po, Panginoon. ng aming pananampalataya. Amen. Pagpalain mo po, Amang Diyos, ang bawat bahagi Amen. ng Amen. aming paglilingkod sa iyo, ng iyong Praise the banal na Lord. gawain. Amen. Maging ang aming mga kapatid na nasa online, Amang Amen. Diyos. Abutin mo po sila ng iyong biyaya, Amen. Praise ng the iyong Lord. kahabagan, na Salamat kanilang po, Diyos. mapahalagahan ang ganitong mga pagbubulay ng iyong mga Amen. banal na Praise salita. the Lord. At kanila ding tanggaping may kapangyarihan Amen. ang iyong mga banal na salita. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ng iyong bugtong na anak at aming Panginoong Jesucristo. Amen. Glory to God, purihin ang ating Panginoon. Tayo po ay nagpapasalamat sa gabi ito. Muli po tayo makakapakinig ng patotoo. Glory to God. Lord. Awitin po muna natin ang Diyos nagpapasalamat. Diyos nagpapasalamat kami sa iyo sa magandang gabi ito, sa init ng hangin at liwanag ng buwan, at sa aming mga kalakasan. Salamat, salamat, O Diyos, salamat sa kapayagan ng pag-ibig mong tapat. Patawarin kami sa pananampalatayang di tapat. Nawa kami karapat-dapat sa aming pagpapasalamat. Glory to God. Pakinggan po natin ang patotoo ng mahal na Pastor Ed. Praise the Lord, purihin ang ating Panginoon. Isang magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Tunay na ang kabutihan ng Panginoon ay sagana sa bawat isa sa atin. God. Sa kabila na minsan may mga pagkukulang tayo, marami tayong mga kakulangan, subalit ang biyaya ng Diyos ay hindi nagkulang sa bawat isa sa atin. Praise the Lord. Sa iba't ibang kaparaanan, ang Panginoon ay palaging naglalaan. Amen. Purihin ang ating Panginoon.
Kaya kahit saan man tayong dako naroroon, mapa Luzon, Visayas at Mindanao, nariyan pa rin ang pakikisama ng ating Panginoon. Ang Diyos nagbibigay ng kagalakan at kaaliwan. Minsan may mga kalungkutan tayo, ngunit ang Panginoon ay laging nagbibigay sa atin ng kagalakan. Ang biyaya ng Diyos ay sapat sa bawat isa sa atin, lalo na sa atin ng mga nagtalaga ng buhay. Habang tayo nagtatapat sa ating mga ministeryo, higit na tapat ang Diyos sa bawat isa sa atin. Purihin ang Panginoon, ibinabalik ko po ang papuri at pasasalamat sa Panginoon. Ng ating Panginoon, awitin po natin sa pagwawakas ng patuto ang kahanga. Ang gawan Jesus ay kahanga. Praise the Lord. Ang gawan Jesus ay kahanga. Si kahanga sa mga pagpapala. Ang gawan ni Jesus ay kahanga. Siya'y purihin. Glory to God. Praise the Lord. Pray ng Panginoon. Kaya sa tuwing gawain ng Panginoon, ay hindi nawawalang ating mga pagtanggap ng kaloob. Glory to God. Kaya biyaya ng Panginoon, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng masaganang biyaya. Ayan, bago sa ating mga pagkakaloob, atin munang bulayin ang salita ng ating Panginoon. At sabi sa 2 Korinto 9 verse 7 to 8, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasyal ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagat iniibig ng Diyos ang masaya. Ang masayang nagkakaloob sa gawain ng Panginoon. Ayan, habang tayo pala ay nagbibigay na may kagalakan sa Panginoon, ang sabi, higit ang Diyos na nagbibigay ng kagalakan sa bawat isa sa atin. At sa papaanong paraan po, sapagat doon sa ating mga kaloob, higit pala ang ibinabalik ng Diyos sa atin. Purihin ang ating Panginoon. Kaya kung masaya tayong nagkakaloob, mga minamahal, higit na biyaya ang ibabalik sa atin ng Panginoon. Kaya lalo tayong pasasayahin ng Panginoon sa mga pagpapala na ibibigay niya sa bawat isa sa atin. Kaya sabi, habang tayo nagwawala at nagkakaloob, lalo naman tayong ipinaglalaan ng ating Panginoon. Kaya biyaya ng Panginoon kung mayroon mang mabuting halimbawa sa pagbibigay, walang iba ang mga sugo ng Diyos. Pangunahin sa atin ang ating buhay na apostol at ang mga nagtalaga ng buhay. Ay bagamat tayo ay nagtalaga na ng buhay, hindi tayo exempted sa pagkakaloob. Kaya hindi lang ang ating mga sarili ang ating inihandog sa Panginoon, kundi maging kung ano man ang biyayang meron sa atin, ay inihahandog natin sa Panginoon. Glory to God, tayong lahat ay tumayo at tayo magkaloob sa gawain ng Panginoon. Ating awitin, magbigay ng may galak. Magbigay ng may galak sa ating Panginoon. Magbigay ng may galak sa ating Panginoon. Purihin ang Diyos, pasalamatan siya, na may galak sa ating puso. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ka, Panginoon. Salamat po sapagkat ang iyong mga biyaya ay pinasagana mo sa amin. Pagpalain mo po ang bawat kaloob ng iyong mga anak. Patuloy mong pagpalain ng bawat isa sa amin upang higit pa namin pagpalain ng iyong gawain. Salamat, Ama, at pagpalain mo rin ang aming pagbubulay ng iyong mga salita sa gabi ito. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord, purihin ang ating Panginoon. Bago po sa mga salita ng Diyos, tayo muna umawit sa Panginoon. Awitin natin, ang Panginoon ay nasa atin ngayon. At ipaglilingkod ng mga pastor Mark ang salita ng Diyos. Siya ay itaas, ang Panginoon ay nasa
natin sa lahat. Sa gabing ito'y nagpapasalamat kami sapagkat minsan pa ang iyong mga salita ay maglalagak sa amin upang aming matapos ang buong pagsamba sa buong maghapon ito. Kami po ay nagpapasalamat sapagkat ang iyong biyaya ay sagana at sapat sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo, Panginoon, ang evangelistic night sa gabing ito. Nawa ang bawat kapatid na naaabot ng pangangaral ng iyong salita ay maging matagumpay sa kanilang mga paglilingkod. Salamat po, Ama, sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Isa pong mapagpalang gabi po sa ating lahat, sa ating pong evangelistic night. Magandang gabi po. Purihin po ang Panginoon. Nagagalak tayo sa Panginoon sapagkat may mga kapatid tayo na nakakatunghay ng gawain ng Diyos sa pamamagitan ng online. Praise God. Sabi ng salita ng Panginoon, sa lahat ng kapamaraanan ay ipangangaral ang salita ng Diyos sa lahat ng panahon. At ito ay ginagawa natin upang ang salita ng Panginoon ay dumaloy maging sa mga taong ibig makapakinig ng salita ng Diyos. Kaya itong online ay isa sa mga malaking kinasasangkapan ng church para yung mga nasa malayo na hindi makapunta sa kapilya ay makapanood at makapakinig ng salita ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Sa pagbubulay po ng salita ng Panginoon, ngayong evangelistic night, ay ating pagbubulayan ay ang katangian ng malagong paglilingkod. Purihin ang Panginoon, ang katangian ng malagong paglilingkod. Ang sabi po sa aklat ng unang Timoteo, 1 ang talata ay 12. Ganito ang sabi ng banal na kasulatan. In 1 Timothy 1, verse 12. Nagpapasalamat ako sa Kanya na nagpapalakas sa akin kay Kristo Jesus na Panginoon natin, sapagkat ako'y inaring niyang tapat na ako'y inilagay sa paglilingkod sa Kanya. Ang paglilingkod pala sa Diyos ay paglalagay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen. Walang naglilingkod sa Diyos na hindi inilagay ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. At paano tayo inilagay ng Diyos sa paglilingkod? Ito ay sa pamamagitan ng ating napakinggan ang Ebanghelyo ng Apostol. Pansinin po natin sa aklat ng ikalawang Tesalonica 2 ang talatay 14. Sa kalagayan ito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming Ebanghelyo upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya tinawag pala tayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng Apostol. Purihin ang Panginoon, yan ang pagkatawag sa atin. Hindi tayo tinawag ng kung sino man. Hindi tayo tinawag sa pamamagitan ng anumang kapamaraanan. Kundi tinawag tayo ng Diyos nang ilagay niya ang kanyang apostol at ating napakinggan ang Ebanghelyo. Kaya itong pagkatawag sa atin, mga minamahal, ay itinuturing natin isang malaking kapalaran. Amen. Bakit? Sapagkat Diyos ang naglagay sa iyo sa kalagayan niyan. Maraming mga tao sa panahon natin ngayon na talagang makapangyarihan. Pili. May kakayanan. Pero minsan, sa kabila ng ating maraming kakulangan,
pinili tayo ng Diyos. Ang sabi nga dito sa aklat ng unang Korinto, 1, ang talata ay 26 in 1 Corinthians 2, verse 26. Sapagkat masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga marurunong, at pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. Purihin ang Panginoon. Ito ang malaking kapalaran ng isang taong tinawag ng Diyos sa paglilingkod. Maaring sa mga panahon ito, marami ang mga magagaling, marami ang mga marurunong, marami ang mga makapangyarihan, pero sa kabila ng ating kalagayan, tinawag tayo ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Tinawag tayo ng Panginoon upang tayo ay maglingkod sa Kanya. Praise the Lord. Kaya hindi tayo mag-aalinlangan. O baga hindi tayo ma-insecure. Diba? Minsan iniisip nila, kung ikaw tinawag ng Diyos, bakit ganyan ang kalagayan mo? Bakit mahirap ka lang? Samantalang ako mayaman. Bakit mahina ka? Samantalang kami malalakas. Kung tinawag ka ng Diyos, bakit ganyan ang kalagayan mo? Mga minamahal, hindi tumitingin ang Diyos sa kalagayan ng tao, sa kanyang pagkatawag. Kundi ang tinitignan ng Diyos, yung puso ng ibig sumunod sa Kanya. Purihin ang Panginoon. Gaya ng pagkatawag ng Panginoon kay Haring David. Diba? Tumitingin ang Diyos doon sa puso na nagnanasang maglingkod sa Kanya. Ngayon, habang yamang tayo ay tinawag ng Panginoon sa paglilingkod, isang bagay ang ibig ng Diyos na mangyari sa atin. Amen. Ang tayo ay maging malago sa Panginoon. Amen. Kaya nga ang sabi dito sa aklat ng Kolosas, 1 ang talata ay 10. Pansinin po natin. Sa Kolosas 1 verse 10. Upang kayo magsilakad ng nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya, at magsipamunga sa gawang mabuti, at magsilago sa kaalaman ng Diyos. Ang pagkatawag pala sa atin ay upang tayo ay magsilago. Praise the Lord. Amen. Magsilago sa mga bagay ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Kaya nung nakaraan, isa po sa mga topic sa Ministers Conference, ang paglago ng ministeryo. Purihin ang Panginoon. At tayo bilang mga mananampalataya, hindi lang tayo mga bata sa pananampalataya, kundi magiging mga bihasa din tayo sa paglilingkod. Nang mga unay tayo'y parang mga batang nangangailangan ng gatas. Pero habang tayo tumatagal sa pananampalataya, lalo tayong lumalago sa paglilingkod. Amen. Purihin ang Panginoon. Dati tayo'y inaakay ng ating mga pastor. Pero sa biyaya ng Diyos, habang tumatagal tayo sa paglilingkod, tayo na ang umaakay sa ating mga kaibigan, sa ating mga kasama. Purihin ang Panginoon, bakit? Lumalago tayo sa pananampalataya. Praise the Lord. Ngayon, ano ang katangian ng isang lingkod ng Diyos na malago sa pananampalataya? Una, mga minamahal, habang tayo lumalago sa pananampalataya, humihiwalay naman tayo sa pag-iisip at filosofiya ng sanlibutan.
Ang may malagong katangian sa paglilingkod ay humihiwalay sa anumang mga pag-iisip at filosofiya ng sanlibutan. Ang sabi po dito sa aklat ng Roma, 12 ang talatay 2, at huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Praise the Lord! Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Ang filosofiya ng sanlibutan minsan dumadaya sa tao para siya ay hindi makapaglingkod. Diba? Ganyan ang filosofiya. Halimbawa, bago ka maglingkod sa Diyos, paglingkuran mo muna ang iyong sarili. Paano ka makapaglingkod sa Diyos kung yung sarili mong ay hindi mo mapaglingkuran? Ano yan? Filosofiya ng sanlibutan yan. Uunahin ang sarili bago ang Diyos. Hindi yan ang gusto ng Panginoon. Ano pa yung mga filosofiya ng sanlibutan? Diba? Love yourself. Kaya nga merong awit. Hindi pinapaawit sa amin to. The greatest love of all. Di ba alam yung the greatest love of all? Yung pinaka-last istanta niyan, the greatest love of all is to love yourself. Di ba? Ang pinakadakilang pag-ibig pala ay ang mahalin mo ang iyong sarili. Alam niyo mga minamahal, walang masama na magmahal sa sarili. Totoo yun. Bigay ng Diyos sa atin ang ating buhay. Talagang mahalin natin. Pero, dapat priority ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Dapat ang ating pag-ibig sa Diyos o ang ating pag-ibig sa ating sarili hindi nakahahadlang sa pag-ibig sa Diyos. Sabi nga ni Apostol Pablo, hindi ko minahal ang aking sarili na waring mahalaga. Maganap ko lamang ang aking ministeryo sa Panginoon. Kaya ang sanlibutan ay napakaraming filosofiya. Pero ganun pa man, tayo bilang malago sa pananampalataya, humihiwalay tayo sa filosofiya ng sanlibutan. Kundi bagkos, tayo ay nag-iingat. Sabi sa aklat ng Kolosas 2 ang talatay 8, ganito ang sabi, kayo'y magsiingat baka sa inyo may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pagdaraya. Yan ang ating pinakaiingatan. Na sa paglilingkod na to, mabihag tayo ng masamang filosofiya. Mabihag tayo ng masamang filosofiya. Alam niyo yung filosofiya minsan, yan ay pagbukol ng tao para may maidahilan. Halimbawa, kahit hindi ka naman sumimba, pwede ka namang sumamba sa loob ng kwarto mo. Di ba? Yan, filosofiya yan. O kahit di ka naman mag-pray ka na lang sa bahay mo, huwag ka nang magsimba. Ang Diyos naman nasa lahat ng dako. Kahit huwag ka na magsimba, diyan ka lang sa loob ng bahay mo. Alam nyo, ang daya minsan ng sanlibutan, naghihiwalay sa tao para siya hindi makapaglingkod sa Diyos. Diba? Bakit ka pa mag-o-offering? Eh, ang Diyos naman mayaman. O, naghihirap ba ang Diyos? Ano yan? Daya. Filosofiya. Pero ang malagong paglilingkod, humihiwalay sa filosofiya ng sanlibutan. Nag-iingat. Ano ang kanyang pinakaiingatan? Yung kanyang pananampalataya. Purihin ang Panginoon. Kaya ang sabi ng salita ng Panginoon sa aklat ng Pilipos 2 ang talatay 5, magkaroon kayo sa inyong pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Kaya ang ating magiging pag-iisip ay ang Panginoong Jesus. Praise the Lord! Biyaya ng Diyos, ang church ay napakadaming programa. Amen. Para tayo ay lalong magkaroon ng tibay sa paglilingkod.
Ang church ay napakaraming mahuhusay at mabubuting mga kamanggagawa. Tignan lang natin ang mga lakad nila. Tignan lamang natin ang kanilang mga gawa. Kung paano gumawa sa kanila ang Panginoon. Binabasa ko tong kay Bishop Preston. Nasa pasimula pa lang ako, nahahamon na ako, biyaya ng Diyos. At ang ating mga bishop, ang ating mga kamanggagawa, kung paano nila pinagtibay ang gawain ng Diyos na sila'y hindi pinabayaan ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Kaya ang may malagong paglilingkod sa Panginoon, humihiwalay sa pilosopiya ng sanlibutan. Pangalawa, mga minamahal, ginagawa ng may buong puso ang paglilingkod kay Kristo. Amen. Ang sabi sa aklat ng Efeso 6, ang talatay 6, hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagkus gaya ng alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Alam mo, kapag ikaw ay na first love sa Panginoon, pag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, palaging ang gusto mo, yung pinakamabuti para sa Panginoon. Praise God. Diba? Kapag ikaw ay na first love sa Panginoon, halimbawa, ikaw ay kapatid, nakita mo, walang speaker. Meron kang pagnanasa na sa susunod, magkakaroon ng aming church. Si pastor ay talagang magkakaroon ka ng pagnanasa na gawin ang pinakamabuting paglilingkod. Lalo na kapag ang gawain ay nagpapasimula pa lang. Talagang makikita talaga ang mga kamanggagawa ay talagang puwerte pagdating sa pag-iibanghelismo. At ang mga kapatid na mayroong pagmamalasakit, ibig niya na makabahagi sa gawain ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Kaya marami tayong mga kapatid na dahil sa kanilang pagnanasa at gusto nilang makabahagi sa gawain ng Diyos, sila ang gumagawa ng paraan para maitayo ang gawain ng Panginoon. May mga elder sa iglesia na lumilibot bawat lugar na kanyang nagtatayo siya ng church. Di ba may mga testimony? Nagtatayo ng church, tapos tatawag doon sa pastor, magtayo po ako ng kapilya dito, kailangan lang ng pastor. O biyaya ng Diyos. Oo, yan yung mga isa sa mga testimony. Bakit? Sapagkat may puso sa gawain ng Panginoon. Pag may puso ka sa gawain ng Panginoon, palalaguin ka ng Diyos. Praise the Lord. Pag meron kang pagnanasa na mapaganda ang gawain ng Panginoon, lalo ang Panginoon natutuwa. Lalo gagawa ang Diyos ng makapangyarihan. Bakit? Ginagawa mo ng may puso. Purihin ang Panginoon. Ang sabi sa banal na kasulatan sa aklat ng Kolosas 3, ang talatay 23, anuman ang inyong ginagawa ay inyong gawin na may buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Kaya yung may malagong kaisipan pagdating sa paglilingkod, hindi lang siya gumagawa pag nandiyan ang pastor. Hindi lang siya gumagawa para makita ng mga kapatid. Kundi ang kanyang gawa ay palaging mapabuti ang gawain ng Diyos. Purihin ang Panginoon, mapabuti ang gawaing paglilingkod. Kahit na siya ay maghirap, sabi nga niya Apostol Pablo, gugugol ako at magpapagugol. Diba? Alang-alang sa kaluluwa. Yan ay gawain ng may pagmamalasakit at gawain may puso sa gawain ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Bakit? Para lang siya parangalan ng tao? Para siya makilala?
na siya ay magaling? Hindi. Dahil nakita niya ang kalakhan ng pangangailangan ng gawain ng Panginoon. Kaya kapag nakita mo ang bigat ng gawain ng Diyos, talagang mararamdaman mo ang pinakamabuting bagay na dapat mong gawin para sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Bakit? Sapagkat ito ang tinitignan ng Diyos sa atin, yung ating mga puso. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. At ang panghuli, mga minamahal, paano nagiging malago? O ano ang katangian ng may malagong paglilingkod? At ang panghuli, nabubuhay sa kabanalan. Praise the Lord. Sa unang Thessalonica 4 verse 3, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos sa makatwid bagay ang inyong pagpapakabanal, na kayo'y magsikilag sa pakikiapid. Ano daw ang kalooban ng Diyos? Ang pagpapakabanal. Purihin ang Panginoon. Bakit? Sapagkat Diyos ang pinaglilingkuran natin. Kung meron man tayong gustong gayahin, of course, yung ating pinaglilingkuran. Ang sabi sa banal na kasulatan, unang Pedro 1, talatay 15, ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Purihin ang Panginoon. Yung pagpapakabanal ay isang napakagandang paghihikayat sa mga tao. Ang tao minsan, kung hindi makumbinsi sa pananalita, minsan nakikita sa pag-uugali. Sabi nga ng salita ng Diyos, kung hindi siya mahikayat sa pananalita, ay mahikayat sa iyong ugali. Dahil yung ugali na makakapagpahikayat, yung iyong pagiging banal sa Panginoon. Praise the Lord! Purihin ang Panginoon. Nakikita, itong taong to sinasamahan ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Ang sabi po dito sa aklat ng Hebreo 12, ang talatay 14, sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at pagpapakabanal. Kung wala ito'y sino man ay hindi makakakita sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Kaya mga minamahal, sa muling pagparito ng Diyos, yung mga naglilingkod sa Panginoon ng may kabanalan, ang kukunin ng Panginoon. Kung titingnan natin ang panahon natin ngayon, ang mga church ay parang hindi na lumalakad ayon sa Espiritu. Di ba? Kung titingnan natin, parang ang kanila ay parang party-party na lang. O, love ka ni Jesus? Oo, love din ako ni Jesus. Parang ginagawa na lang nilang simple, ginagawa na lang, hindi, mag-pray ka lang kay bro. Mahal tayo ni bro. Parang ginagawa na lang na biro. Ginagawa na lang na parang simple ang lahat ng bagay. Pero mga minamahal, ang nagpapakabanal sa Panginoon, ginagalang ang lahat ng bagay ayon sa kalooban ng Diyos. Purihin ang Panginoon sa pananalita, sa pagpapalakas. Praise the Lord. Laging may Espiritu ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Ang sabi nga sa banal na kasulatan, sa ikalawang Pedro 1, ang talatay 7 hanggang 8, 2 Peter 1 verse 7 to 8, at sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid, at sa mabuting kalooban sa kapatid ay pag-ibig. Sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito at sumasagana, ay hindi kayo pababayaang maging mga tamad o mga walang bunga sa pagkilala sa ating Panginoong Jesucristo. Purihin ang Panginoon. Kaya ang kabanalan pala ay nagdadala upang iyong ibigin ang kapatid. Praise the Lord, ang kapatiran. Kaya napapansin ninyo, sabi ng Panginoon, ako ba mga Pedro, minamahal mo ba ako?
Opo, Panginoon, yung pag-ibig sa Diyos ay hindi lamang yan personal. Ang pag-ibig sa Diyos ay pag-ibig sa kapatiran. Pagmamalasakit sa kapatid. Purihin ng Panginoon. Bakit? Sapagkat yan ay palatandaan ng pagpapakabanal sa Panginoon. Kaya mga minamahal, kung meron mang isang bagay na katangian ng isang nilalang na may buhay, lumalago. Diba? Lumalago. Lahat ng bagay na may buhay, lumalago. Kailan lang hindi yan lalago? Kapag kaya't patay na. Kapag kaya't ay wala ng buhay. Pero habang may buhay yan, lumalago. At tayo bilang sa paglilingkod, hinahanapan tayo ng paglago ng Diyos. Paglago sa kaalaman ng Panginoon, paglago sa bunga ng Panginoon, paglago sa lahat ng bagay. Purihin ang Panginoon. Kailan lamang natin to magiging karanasan kapag tayo ay nahiwalay sa pag-iisip at filosofiya ng sanlibutan. Kapag tayo ay gumagawa ng ating buong puso sa gawaing paglilingkod at kapag tayo ay namuhay ayon sa kabanalan. At mapapansin na lang natin ang ating mga sarili. Pinagpapala tayo ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Doon natin makikilala, masarap talang maglingkod sa Panginoon. Masayang maglingkod sa Panginoon. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. At biyaya ng Diyos, kakasangkapanin ka ng Panginoon sa lahat ng mga mabubuting gawa. Purihin ang Panginoon. Tayo po ngayon ay sandaling manalangin. Mapagpalang Diyos, maraming salamat po sa iyong biyaya at pagpapala sa amin. Totoo sa aming mga sarili, Panginoon, wala kaming magagawa. Kami ay mahina. Kami ay totoong maliit sa mata ng sanlibutan. Wala kaming bagay na maaaring may pagmalaki. Ngunit ang isang bagay na meron kami, tinawag kami ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dalangin namin, Panginoon, ang ministeryong ipinagkaloob mo sa amin, ang paglilingkod na ipinagkaloob mo sa amin, ay lalong maging malago ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa. Pagpalain mo po kami, Panginoon, ang mga kapatid na sumusubaybay sa online. Dalangin namin sa kanila, O Diyos, palagi mo silang palaguin at pagtibayin sa pananampalataya. Maraming salamat po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Tayo po ngayon ay tumayo. Awitin po natin, thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your love for us. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your liberty. You sent your Holy Ghost within, that I will praise your holy name. Thank you, Lord. Sa pangwakas na panalangin, pangunahan tayo ng mahal na Pastor Mia. Kami, aming Diyos, sa gabi ito, sa mga salitang nahayag sa aming kalagitnaan. Dalangin po namin na patuloy mong tatakal ang bawat isa sa amin. Ang aming mga puso, ang aming mga pananampalataya, ang aming mga paglilingkod sa iyo, na lagi kami makasunod sa iyong kalooban. Lalo higit, makita mo sa amin ang aming mga paglagong hinahanap mo
sa iyong mga mananampalataya. Hallelujah! Salamat po, Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa sa amin, na patuloy mo kaming pasaganahin na higit na makasangkapan sa iyong iglesia. Pagpalain mo rin ang iyong lingkod na patuloy mo ginagamit upang dalhin ang iyong mga salita sa aming kalagitnaan. Patuloy mo pagbungahin ang kaming ministeryo, ingatan kasama ng kaming sawayan. Salamat po, pagpalain mo po ang gabi nito, maging sa araw ng bukas. Tulungan mo kami na lagi mong ipagkaloob sa amin ang malakas at malusog na Panginoon. Hallelujah. Kami na taglay ang kagalakan mo, Diyos, ang kauhawan, lalo tigit sa aming pananalangin na lagi mo kami katagpuin. Salamat po, Ama. Ingatan mo kami sa gabi ito. Sa pangalan ng Jesus.